finances natin. Kasi kung hindi mo alam i-manage yan, pwede kang mabaon sa utang. At the same time, baka tawagan ka ng tawagan ng mga pinagkakautangan mo, lalong-lalo na sa revolving loan. Okay? So, ang mangyayari kasi niyan, anong mangyayari ba kapag ang binayaran mo ay minimum due lang? Okay? Hindi siya hindi siya masyadong papangit yung credit. Hold up. And hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan, so sobrang maulan po ngayong araw na to. Mag-iingat po tayong lahat at sana naman ay maging safe tayo lahat ngayon. Pray lang. Sana maging okay tayo lahat, okay? So yung topic natin ngayon, ora mismo, is all about nung pagbabayad ng mga due date versus the full amount pagdating sa mga revolving loan. Ano-ano ba yung mga loan na meron tayo na tinatawag natin revolving loan? So ang revolving loan is like the kwarta, G-credit, ayan. So, Revi credit, revolving din siya, pumapasok din siya sa revolving. Yung mga loan na yan, tinawag na revolving loan since from the word itself, nagre-revolve lang. Yung parang paikot-ikot lang siya. Na kapag may utang ka, binayaran mo, pwede mo na ulit magamit. Babayaran mo, pwede mo na ulit magamit after. Okay? Ang tanong natin dito is, paano ang mangyayari kung yung revolving loan, ang binayaran mo lang ay due date? Hindi mo kayang bayaran yung full amount. Anong mangyayari kapag gano'n? Okay, so yun yung topic natin ngayon dito sa Almontero Tutorial. So, ito, ginagawa ko na siya matagal, siguro years ago na. Ginagawa ko siya sa kwarta, sa G-credit. Ayan, ginagawa ko siya dyan. And sa tingin ko naman, medyo effective naman. Basta, alam mo kung paano mo i-manage yung iyong finances. Okay, so punta tayo sa G-credit. Halimbawa, inuperan ka ng G-credit ng 50,000 pesos. Kasi ginamit mo si G-credit dahil emergency purposes and ginamit mo yung full amount na 50,000 pesos. And after 1 month, itong 50,000 pesos na to, since si G-credit ay revolving, kailangan mo na siyang bayaran agad-agad in 1 month. Ano pong mangyayari, sir, kapag yung G-credit ko, ang binayaran ko lang po ay minimum due? Ayan yung kadalasang katanungan natin. Bakit po ba kailangan po bang bayaran ng 50,000 agad-agad plus the interest, yung G-credit po? Wala po akong pera. Ayan yung mga tanong. So, ang ginagawa ko kasi, sobrang hirap nga naman bayaran ng buo yung 50,000 pesos. So, ganito kasi ang magiging scenario natin yan. May utang ako na 50,000. Let's say, ang aking minimum due is like 1,000 pesos. Yan, para hindi na tayo mahirapang magkwenta. Kunyari, yung utang natin is 50,000. Meron tayong minimum amount due na 1,000 pesos. So, sinasabi ko minsan, pwede nyo po munang bayaran yung 1,000 pesos para at least hindi kayo tawagan ng tawagan. At least makikita pa rin na nakapag-settle kayo. Okay, okay siya. Pwede mo siyang bayaran ng 1,000 pesos. Pero I always suggesting, lagi kong nire-recommend na bayaran natin above the minimum due. Okay? Kung may utang ka 50,000 pesos, wala ka pang pangbayad, ang minimum due mo ay 1,000, magbayad ka ng 2,500, magbayad ka ng 3,000, bayaran mo yung loan mo kung magkano yung sobra sa pera mo. So, yan yung sinasabi ko na dapat marunong tayong mag-manage ng finances natin. Kasi, kung hindi mo alam i-manage yan, pwede kang mabaon sa utang. At the same time, baka tawagan ka ng tawagan ng mga pinagkakautangan mo, lalong-lalo na sa revolving loan. Okay? So, ang mangyayari kasi niyan, anong mangyayari ba kapag ang binayaran mo ay minimum due lang? Okay? Hindi siya masyadong papangit yung credit standing mo. Pangalawa, hindi papangit yung credit standing mo sa una. Kasi dapat mabayaran mo siya eh. Pero gusto rin nila yan kasi kumikita sila sa'yo. Pero the thing here is, kunyari ang binayaran mo lang sa 50,000 pesos is 1,000 pesos, which is the minimum due, okay, papayag sila. Pero, halimbawa, yung 50,000 pesos na yun is nag-interest siya ng 5%, which is 10,500 pesos. So, ang babayaran mo na is 10,500. Then, nagbayad ka ng minimum due, which is 1,000. 10,500 minus 1,000 pesos is 9,500. So, magiging utang mo pa rin is 9,500. Kasi ang binayaran mo lang is the minimum due. Okay? Then, anong mangyayari after mo magbayad ng minimum due lang? Yung natitiran na utang mo na 9,500 pesos ay mag-i-interest po ulit siya for the next billing or sa next due mo. Mag-i-interest ulit yung 9,500 ng 5%. So, ang mangyayari, magkakautang ka naman ng 950 pesos. Estimated ko lang itong mga computation natin, pero hindi ito yung computation talaga ni G-Credit, ni Kwarta. Yan, kinocompute lang natin siya kung paano yung mga matitira natin na minimum due pagdating sa pagbabayad natin. Okay? Yan. So, ang mangyayari is 9,500, mag-i-interest ulit siya ng 5%, then lalabas ulit sa 10,000 yung utang mo. Okay, ganoon yan. So, I suggested, sinasuggest ko lagi na bayaran natin like
kung magkano yung sobra sa pera natin. Kunyari, meron tayong 3,000, bayaran natin ang lampas sa minimum due para mabawasan ng malaki yung matitirang capital. At the same time, pagdating ng another due or sa next month, hindi masyado malaki yung interest na babayaran mo. Ang maganda naman kasi dito, once na binayaran mo itong revolving loan, maaari mo nang gamitin ulit in terms na kailangan mo ulit gamitin. Dahil emergency, may kailangan kang padalhan or paggamitan. Ayan, so ang ginagawa ko lang kasi dyan is babayaran ko siya ng lampas sa minimum due kung magkano yung kaya kong ibayad. And pagkabayad ko na yan, hindi ko muna ulit gagamitin yung ibinayad ko. Mag-aantay ako na baka mamaya may emergency ulit, baka mamaya kailanganin ko ulit, tsaka ko pa lang siya kukunin. Pero kung hindi naman kailangan, magbabayad ka ulit ng panibagong lampas minimum due hanggang sa maubos yung utang mo kay G-Credit o sa mga revolving loan na yan. Ayan! So, ganun lang yung gawin natin. Basta, huwag tayong papatalo na pagkabayad mo, kailangan mong gamitin agad. Pagkabayad mo, babayaran mo lang minimum due. Tapos yung minimum due na yun, kukunin mo rin agad. Huwag ganon. Kasi talagang mababaon ka at hindi mo mababayaran yung pinagkakautangan mo. Okay? Ayan. So, yun yung topic natin for today's video. Okay, once again, I'm Aldrin Almontero dito sa Almontero Tutorial. Kung kayo ay may mga katanungan sa pagpapatrade, kailangan nyo ng cash, lalong-lalo na sa may mga offer ng mga G-Gibbs, Quarta, Revy Bills, i-message nyo lang po kami sa link na nandiyan sa description. Mag-comment lang po kayo kung kayo ay may mga katanungan. Okay? Maulan po ngayon, mag-ingat tayong lahat. Sana po ay safe tayong lahat. Hanggang dito lang. Bye-bye-bye.